Korinto 15. Alaman ko po na kaninang umaga, ang text ng inyong pastor ay nasa unang mga taga-Korinto 15. Ngunit, ang text po na ating pag-aaralan ngayon ay mula talata 12 hanggang 34. So, ating pong titingnan ng overview. Ang mensaheng gusto ko pong ihatid sa inyo sa hapong ito ay ang kawalang kabuluhan o kawalang saysay ng pananampalataya kung si Kristo ay hindi nabuhay magmuli. Yung pong mensaheng gusto ko nga paiwatid sa inyo, mga kapatid. Siguro nabanggit na rin ninyo, Pastor, na ang iglesia nito sa Corinto ay maraming problemang hinaharap ng panahon nila. Kaya sumulat si Pablo ng 2 liham sa mga taga-Corinto. Ang isa sa mga problema ng mga taga-Corinto ay may kinalaman sa doktrina. At ito ay, ang isa dito ay may kinalaman sa resurrection, yung pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Kasi noong una, ito po kasing bayan ng Corinto, ito po ay parang busy po na lugar ito kung saan malapit sa daungan. So marami mga tradesman, marami mga ngalakal, marami rin mga pilosopo at edukadong tao na pupunta sa lugar na ito. At isa pong malaking impluensya sa iglesia na ito ay yung mga filosofiya o paniniwala na walang pagkabuhay na magmuli. Ang buhay na tao ay tumitigil o nagtatapos sa kamatayan. Wala pong pagkabuhay na magmuli, at ito ang isa sa mga issue na hinaharap ni Pablo o ng mga mananampalataya sa Corinto. Now, basahin po muna natin ang ating teksto. Talata 12. 1 Corinthians 15, verses 12 hanggang 34. Mabilis na po muna natin basahin. At kung si Kristo ay pinanangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y mananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinaka-kawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kayaban ng lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit ang bawat isa ay ayon sa kanyang panahon, si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Subalit kung sinasabi, lahat ng mga bagay niya ipinasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo mo para sa mga patay? Kung ang mga patay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismuhan para sa kanila? Bakit ba nanganganib kami bawat oras? Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamupuri sa inyo, isang pagmamupuri ng aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon.
Kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga may ilap na hayop sa Efeso, ano ang aking mapapakinabangan? Kung ang mga patay hindi mo rin binubuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyo. Okay, sa ating pong binasa, verses 12 to 34, o sa chapter na ito, ay mayroong dalawang problema na pinapatungkulan si Pablo. Ang una, sa verse 12, ay ang problema kung saan ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo o ng mga patay ay pinapasawalang katotohanan. At ang pangalawang problema sa chapter 15 ay nasa verse 35. Ang confusion naman about the bodily resurrection. So, dalawang problema. Ngunit, doon lang tayo sa unang problema na pag-focus. Tingnan muna natin yung konteksto ng ating teksto ng pag-aaralan ngayon. Chapter 15, verses 1 to 11, pinakita muna dito ni Pablo ang katotohanan base sa history, historical facts of Christ's resurrection. Ano po ba yung mga katibayan na mababasa niyo dyan sa verse 1 to 11? Mabilis lang. Una, the reason Christ appeared to Peter, or kay Pedro, sa verse 5. Eyewitness accounts. Pangalawa, nagpakita sa 12. So, hindi nakasama si Judas dito, malaman. So, siguro, yung kahalili ni Judas ang kasama dito. Pangatlo, nagpakita sa higit kumulang 500 mga kapatid sa isang panahon lamang. At sabi rin ni Pablo, most of them were still alive. Buhay pa ang ilan, o marami sa mga pinakita ng Panginoon ay buhay pa. Siguro parang sinasabi ni Pablo, kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, tanungin nyo sila. Sila ay buhay pa. Sila ay pwede rin magpatotoo sa inyo. Bagamat ang ilan sa kanila ay natulog na. So, kakaiba yung ginagamit ni Pablo ng salita pag namatay. Hindi namatay, tumigil ang buhay, kundi parang natulog lamang. So, may kinalaman din ito sa teolohiya o sa doktrinang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. So, nagpakita ang Panginoon sa 500 ay hindi po ito parang illusion lang. Kundi 500 tao ang magpapatunay. Maliban kay Pedro, maliban sa 12. Hindi lang yon. Nagpakita ang Panginoon matapos siyang mabuhay na magmuli kay James, kay Santiago. Sino po ba ito? Ito yung kapatid. Sinasabing kapatid ni Kristo mismo. So, maaaring na-convert itong si Santiago after nung pagkamatay ni Jesus or maybe even before. But, ito, si Santiago ay nabanggit. Sapagkat si Santiago ay naging isa sa mga pinuno sa church sa Jerusalem. Then, pang-anim, nakatibayan, nagpakita sa lahat ng mga apostol. At ang kaululihan sa mga apostol ay si Pablo. Now, pause lang muna tayo saglit. May binanggit si Pablo patungkol sa kanyang conversion at kung anong relasyon nito sa pagpapakita sa kanya ng Panginoon. Kung hindi ba tayo nagtataka, bakit ang hirap paniwalaan sa mga historians, ang hirap nilang paniwalaan ang katotohanan ng pagkabuhay magmuli ni Kristo. Ang hirap nilang paniwalaan. Pero bakit mas madali sa kanilang maniwala sa mga sabi-sabi o kwento? Ngunit makikita natin sa experience si Pablo, ano ang nagpakilala sa kanya sa Panginoon? Di sa biyaya lamang. Makikita natin na maaari ng balitang ito ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay lumalaganap sa mga Hudyo, ngunit hindi lahat ay naniniwala. Dahil ang maniwala sa pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay sa biyaya pa rin ng Diyos, gaya ng pinatotohanan ni Pablo. Now, nabanggitan ni Pablo, ito ang patunay na si Kristo ay nabuhay magmuli. Verse 12, bakit ang ilan sa inyo ay nagsasabing walang pagkabuhay
na magmuli. Ito yung ating first point. Ano ang kahihinatnan ng ating pananampalataya kung si Kristo o ang mga patay ay hindi muling nabuhay o mabubuhay? Even though Christ is proclaimed, sabi ni Pablo sa verse 12, at kung si Kristo ay pinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay? At verse 13, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Sa verse 13, makikita nyo yung pagbaba ni Pablo sa argumento sa kanyang kausap. O sige, kung naniniwala kayo na hindi mabubuhay ang mga patay, walang pagkabuhay magmuli ang mga patay, sige, mag-argue tayo. O mag-usapan natin, ano ang kahihinatnan ng iyong argumentong yan. Isa-isayin natin. Una, pag sinabi mong walang pagkabuhay na magmuli, ay pinasubalian mo o pinapawalang katotohanan mo yung naunang verses 1 to 11. Parang sinasabi mo, hindi totoo ang nakita ng 500, hindi na totoo ang nakita ni Pedro, hindi totoo o illusion lang ang nakita ng mga apostol, at illusion lang ang nakita ni Pablo. Yun ang unang bagay na iyong sasalungatin. Pangalawa, verse 14, anong kahihinatnan kung totoo na si Kristo hindi naman pala nabuhay na magmuli? Verse 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Yun yung una. Bakit? Walang kabuluhan dahil ang pinapangaral pala ng mga apostol ng panahon iyon ay pawang katang-isip lang. Parang walang kabuluhan, parang fairy tale lang. Parang sa mga bata. Parang gano'n. Walang kabuluhan, senseless. Walang kasaysayan sa atin. Ay, katang-isip lang yan. Kwento lang yan. Walang katotohanan. Kaya, sinasabi ni Pablo, kung si Kristo nga ay hindi nabuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Doon sa mga nangangaral, walang kabuluhan ang kanilang paghahanda, ang kanilang pagsusuri ng salita ng Diyos, walang kabuluhan pala. At sa mga nakikinig naman, sabi dito, verse 14, at ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Ang maniwala sa walang kabuluhan ay walang kabuluhan ang paniniwala. Di ba po? Ang maniwala sa walang kabuluhan, ang kanilang paniniwala ay walang kabuluhan. So parang sinasabi, hindi lang kami ang walang kabuluhan, kundi kayo, mga taga-Korinto, ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung si Kristo ay hindi pala tunay na nabuhay, magmuli mula sa mga patay, ang linggo-linggong pangangaral sa pulpitong ito, at ang mga nangangaral sa pulpitong ito, at sa lahat ng pulpito, ay walang kabuluhan. At kayo rin, wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ang pupuntan nyo rito at pakikinig, ay wala rin kabuluhan. Yan po yung isang, yan po ang ilan sa mga bagay na tatamaan ng paniniwalang ito. Pagpatuloy po natin, verse 15, kung si Kristo ay hindi nabuhay na magmuli, at kami ay napatunayan pang mga bulahang saksi ng Diyos, hindi lang sila walang kabuluhan, sila pa ay mga bulahan. Sila ay mga sinungaling, gumagawa ng kwento. Sila ay mga impostor, nagpapanggap lang. Walang kabuluhan, napatunayan pa silang bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami, sila, mga apostol, ay nagpatunay tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay kung totoo ngang walang pagkabuhay magmuli ang mga patay. So, hindi lang yung kanilang pangangaral, pati ang kanilang authority ay pinapawalang kabuluhan din. Sila ay mga impostor lang pala. Sila ay mga bulaang propeta, kumbaga. Ang kanilang mensaheng dala ay hindi totoo. Yan po ang ilan. Pagpatuloy po natin, hindi lang walang kabuluhan ang kanilang pangangaral, walang kabuluhan ang pananampalataya
Sila ay mga sinungaling at impostor. Ano pa? Verse 16. Pinakita dito. Emphasis ulit. Verse 12, verse 16. Inulit-ulit ni Pablo. Kung hindi nga nabuhay, magmuli ang mga patay, o walang pagkabuhay na magmuli, ay inuulit ni Pablo, si Kristo man ay hindi muli nabuhay. So, ganito kahalaga. Ito yung una na napakalaga kung tinuturo sa inyo ng mga pilosopong ito, mga edukadong tao, na walang pagkabuhay na magmuli dahil pag namatay ang tao, wala na. Parang annihilationism. Kumbaga, narinig nyo na ba yung katuruan yun? Na pag namatay ang tao, wala na. Parang end na. Wala na siyang trace, wala na siyang kabuluhan. So kung gano'n, wala na rin pagkabuhay na magmuli. Wala na. Wala nang elemento pa ng buhay. Kung hindi, kung walang resurrection, si Kristo mismo, ang ating Panginoon, ay hindi muling binuhay. Pagpatuloy pa natin. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, verse 17, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Dinugtungan pa. Hindi lang walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pagkabuhay ni Kristo magmuli ay bahagi ng pagtubos sa atin mula sa kasalanan. Ito po isang kumpletong pangyayari. Hindi po pwedeng paniwalaan mo lang ang pagkamatay ni Kristo, ngunit ang hindi ang kanyang pagkabuhay na magmuli. Kung walang pagkabuhay na magmuli, si Kristo hindi muli nabuhay, tayo ay nasa ating pa rin mga kasalanan. Ano pong ibig sabihin ng tayo na nanatili pa rin sa ating mga kasalanan? We are still under the power of sin, hindi lang po sa kapangyarihan ng kasalanan, kung hindi sa kaparusahan ng kasalanan. Sinasabi lang din po dito na yung kamatay ni Kristo, kung hindi lang din siya nabuhay, ay wala rin kabuluhan. Maging yung ginawa ni Kristo sa krus ay wala rin kabuluhan dahil hindi pala sapat lang yun na siya ay namatay. Bakit? Malalaman natin mamaya kung bakit hindi lang sapat na siya ay namatay. Mamaya, nabasa natin at sa verse panda sa baba ay mababasa natin kung bakit kailangan niyang mabuhay na magmuli. Kung si Kristo hindi mabuhay na magmuli, walang redemption, walang reconciliation, walang justification. Tingnan natin mabilis sa Roma 4, Romans chapter 4. Nabanggit din ng sumulat ng mga gawa. Sinasabi si Luke, the physician, Romans, si Paul. Okay. Hindi pala mga gawa. Romans, ating Romans chapter 4, mga taga-Roma, 4:10. Anong sinasabi? Paano nga ito ibinilang? Iyon ba'y bago siya tinuli o nang tinuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya ay dito lang ako, mga kapatid. Romans 4, ano ka? 4. Mali yung aking i-type, mga kapatid. But, sinasabi doon, pagpasensya niyo mga kapatid, sinasabi doon na kung si Kristo hindi muling binuhay, na magmuli, we have no justification. Wala. Pagpatuloy natin dun sa 1 Corinthians, sa chapter 15, baka maalala ko yung verse, kamali ako ng pagsulat. Bago yung mamaya. Verse 18, hindi lang walang kabuluhan ng kanilang pangangaral, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya, sila ay mga impostor, wala tayong kaligtasan. Ano pa? Ito, mas masakla pa. Sa verse 18, kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Yung mga namatay na naniniwala kay Kristo, kasama na yung ilan sa mga apostol o nakakita sa ating Panginoon, nung sila ay pumanaw,
At kung hindi talaga nabuhay si Kristo magmuli, ay sila pala ay napahamak. Ang ilustrasyon niya parang ganito. Ipinipit mo yung mata bago matulog. Napakaginhawa ng yung pakiramdam. Sayang bukas, makakamit ko na ang aking premyo. Kung nanalo ka sa isang may award ka na tatanggapin. Nanalo ka. Ngunit, magigising ka sa ibang sitwasyon. It is like closing your eyes in the joy of salvation, but only to open them in the torments of perdition. Parang, ang sarap ng iyong pagdikit ng mata sa gabi, ngunit magigising ka sa ibang kalalagayan. Maaaring magigising ka na iyong bahay ay nasusunog. Natulog ka ng mahimbing, kinabukasan, inaasa mo isang magandang paggising, ngunit para kang nagising sa isang kabagabag na kalalagayan. You are still under the weight of divine condemnation. Parang, ang sakit dito, di ba mga kapatid? Mamamatay ka na, yung pala, pagkatapos ng kamatayan, ay magigising ka sa kahatulan, sa halip na kaligtasan. Kasi nananampalataya na sila sa Panginoong Hesus, na kung sila man ay mamatay, sa kanilang pananampalataya, ay makakamit nila ang ipinangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit kung si Kristo, ayon sa pangangaral ng iba, ay hindi totoong mabuhay na magmuli, ay pati ang mga namatay na, ay napahamak din. And then, talunan natin yung verses 30 to 32. Ano pa ang implikasyon kung si Kristo ay hindi muling nabuhay? Verses 30 to 32. Bakit ba nanganganib kami bawat oras? Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Yan ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga maiilap na hayop sa Efeso, ano ang aking kinabangan? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Kung wala pa na pagkabuhay na magmuli, ang ating risk-taking, ang ating mga kinakaharap na trials, ang ating kinakaharap na mga sufferings, paghihirap, ang ating pagpapagal for the sake of the gospel o para sa karya ng ating Panginoon, kagaya ng pagpapagal ni Pablo, ay wala rin kabuluhan. Bakit ba linggo-linggo kailangan natin gumising na maaga para sumimba? Bakit kailangan natin makipaglaban sa pita ng laman? Bakit hindi na lang tayo magpakadala sa agos ng mundo? Bakit kailangan natin labanan ang kasalanan? Kung wala rin palang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, bakit pa ginagawa natin ang mga bagay na ito? Bakit? Di ba ang sarap mag-inom? Sino po mang dating nag-inom? Masarap po yun. Tanong nyo sa kanila. Nakakalimutan nila ang kanilang problema. Totoo po. Di ba't ang sarap? Tanong nyo sa mga addicted sa drugs. Sabihin nila, heaven. Ang kanilang lumulutang sa hangin. Yung mga gumay na sa sugal, tanong nyo sa kanila kung masarap ang pagsugal. Sabihin nila, nakapagpabuhay ng dugo. Yung mga lulong sa masamang bisyo, tanong nyo sa kanila kung masarap ang kanilang dinadana. Sabihin nila, subukan mo. I-invite ka pa nila. Bakit kailangan nating labanan ang pita? Ano naman, bakit pa kailangan nating sumuong sa panganib? Bakit kailangan pa ng mga misyonaryo sa ibang mga bansa na sumuong sa panganib? Panganib ng buhay. Kung wala rin pala pagkabuhay na magmuli, ang kanilang ginagawa ay bali, wala rin. Lalo na ang ginagawa ni Pablo sa panahon yun. Kumain po siya ng mga paghaling tulad. Ako'y namamatay araw-araw. Sabihin, sa hirap na kanya dinaranas, kanyang damdamin, maging kanyang katawan, ay halos ang haranas na kamatayan ng mga panganib na kanyang sinuong. Ngunit kung wala pa ng pagkabuhay na magmuli, ay wala rin saysay. Yung pagpunta nyo, tuwing linggo rito, wala rin saysay. Yung pagdidisiplina nyo sa inyong mga anak, wala rin saysay.
Yung mga bata, pagsunod nyo sa inyong mga magulang, kung kayo mga Kristiyano, ng mga anak, ang inyong pagsunod sa magulang, ay wala rin sa isa eh. Kasi wala rin walang pagkabuhay na magulang. Parang ito sinasabi ni Pablo, lahat ng ating pagpapagal sa buhay Kristiyano ay wala rin pala kabuluhan. Dahil kung hindi nabuhay na magmuli si Kristo. Kaya, nasabi ni Pablo sa verse 19, kung para sa buhay mo ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo na ang pinaka-kawawa. Tayo na po. Mga Kristiyano, tayo na ang pinaka-kawawa. Pinagtatawa na lang tayo ng iba, di ba? Mga kapatid. Pa-Bible pa. Pupunta-punta pa sa iglesia. Kinabukasan. Balik na uli yan sa dati niyang gawin. Bakit? Kinumutsa pa tayo. Di ba minsan? Bakit para nagpapanggap lang pala tayo? Akala natin may Kristo na nabuhay na muli. Wala pala, niloloko lang pala natin ating sarili. Sa mga edukadong tao, lalo na dun sa aming universidad, marami po doon mga nagpapanggap na edukado. Ang tawag po nila sa mga taong naniniwala sa Diyos ay mga delusional. Sabi po nila, di ba may isa pong popular na libro, kung alam niyo po yung God Delusion. Yung pa nga po tawag nila. Delusional naman na nampalataya nyo, hindi naman totoo yan. Tayo ng kawawa. Bakit kailangan pa natin baguhin ang ating ugali? Bakit pa kailangan natin humiwalay sa mga dati nating kabarkada, kung meron ba, sa kanilang ginagawa? Bakit pa kailangan natin manalangin? Bakit pa kailangan natin baguhin ang ating buhay? Di ba sarap na buhay ng iba? Ngayon, nasa mall. Ngayon, nasa resort. Di ba sarap na kanyang buhay? Tayo na nga kawawa. Bakit nagbibigay pa tayo ng tithes? Laman lang pala yan. Tayo na nga kawawa, pinakakawawang tao. Kung ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay hindi nga totoo. Ito pong nilalabanan filosofiya ni Pablo na maaaring nakapasok sa mga taga-Korinto ng panahon. Kaya po, in-point ni Pablo ang problemang ito at naglaan siya ng isang kapitulo, isang chapter para ganito kahabang bahagi sa kanyang liham upang salungatin ang katuruan ito. Ito po ay katuruan galing sa mga filosopo, sa mga edukadong tao na maaaring nakapasok sa mga taga-Korinto. Ito po ang implikasyon kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Walang saysay ang ating pananampalataya, walang saysay ang mga nagpagtuturo, walang saysay ang ating linggo. Walang saysay ang ating buhay Kristiyano. Tayo na talaga ang pinaka-kawawa. Umaasa tayo na may Kristo na magliligtas sa atin. Wala rin pala. Di ba parang isang magulang na nawala yung kanyang anak? Di ba? O namatay sa isang gera, ngunit sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, umaasa siya na balang araw babalik pa rin sa kanilang bahay. Kaya ang ginagawa ng nanay, inaayos ang higaan, ang damit ay pinaplansya, pag marumi na, nilalabahan, pinaplansya ulit at sinasabit. Anong nararamdaman natin sa ganong tao? Kawawa naman si Lola. Hinihintay pa rin ang kanyang anak. 50 taon nang patay yun. Di ba't nakaawa tayo? Ay, gibang na ata ang matandang ito. Di ba ganun ang ating pagkakaunawa? Si Sisa, dun sa Noli Me Tangere. Hinahanap niya kanya nawawalang mga anak. Basilio, Crispin. Mga anak ko, di ba? Nawala na siya sa kanyang pag-iisip. Ganun din tayo mga kapatid. Ganun din ang ating ilustrasyon kung ang ating Panginoong Yesus na hindi nabuhay, naman muli. Niloloko lang natin sarili. Ganun pala. Ganun po, katindi ang implikasyon nito. Now, kung hindi ba ito nakakapasok kung naririnig natin, bawa kung dumating ang panahon na marinig natin ang ganitong katuruan, ay handa tayo sa dumating ang mga bagay na ito. Pangalawang punto natin, hindi ito natapos. Verse 20. Ito na. Subalit, ayan, di ba pag nakarin tayo ng salitang subalit, ibig sabihin,
isa pa itong punto. Maliban sa sinabi ko, ito ay kakaiba. Subalit, ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Ito yung verse, ito yung kaninang umaga, marahil na pinangaral sa inyo. Subalit, but Christ has been raised from the dead. Huwag niyong paniwalaan, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, huwag niyong paniwalaan ng mga katuruan yan na walang pagkabuhay na magmuli sapagkat sa katotohanan, si Kristo ay binuhay na magmuli. Amin pang nasaksihan ang kanyang pagkabuhay na magmuli. At anong implikasyon na to ng si Kristo ay nabuhay na magmuli? Kung si Kristo hindi nabuhay, nakita natin anong ibig sabihin nito. Now, kung si Kristo man ay nabuhay magmuli, anong ibig sabihin nito? Kaya na yung pahalo sa inyo marahil kaninang umaga na siya ang unang bunga ng mga namatay. Recap lang, marahil. First fruit sa English. Ito pong paggamit ang salitang first fruit, ang ibig sabihin mo to, parang sample. Si Kristo ang first sample doon sa mga agricultural crop. Kasi nung una pa lang, ganun po, mag-trade kayo ng agricultural crop. O gusto mong tingnan, maganda ba ang ani ngayon? Diba? Halimbawa, maganda ba ang ani ngayon sa ating bukirin? O ang bunga? Anong ginagawa nila? Kumukuha sila ng sample. Hindi ko naman iisa-isahin yun. Kung makita na maganda ba ang bunga. Kundi may tinatawag na first sample o first fruits. Iniwala yun, natitingnan kung maganda ba ang ani ngayon o hindi. So, ganun ang ilustrasyon kay Kristo. Mapagkabuhay na magmuli ni Kristo, He is the first of the many others to follow. Siya ang unang nakaranas sa pagkabuhay na magmuli. At ang mga susunod sa Kanya, kagaya ng sample. Diba? Pag nakita natin na magandang ani, magandang sample na ito, makakaasa tayo na ang lahat pang susunod na mga aanihin ay maganda rin. Ganun din. Nakita natin na si Kristo ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay. At siya ang una at ang mga susunod sa Kanya ay makakaranas din ng pareho pagkabuhay. Doon sa mga namatay. Siyempre, pag buhay pa, pag dumating ating Panginoon, hindi na po kailangan ng resurrection. Buhay para lang sa mga mamamatay o namatay na kay Kristo. Siya ang naging unang bunga. Pangalawa, verses 21 to 22. Kung si Kristo nga ay muling nabuhay, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sino pong pinapatungkalan dito? Si Adan. Sa pamamagitan ni Adan, dumating ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ni Kristo, isang tao, dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Verse 22, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay mamamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kung gaano katotoo ang kamatayan na dala ni Adan, ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay gayon din katotoo. The cure must be as real as the disease is real. Kailangan ng totoong resurrection. Real resurrection is necessary o kailangan to annul the effect of real death. Hindi po parang kunwari lang, palabasin na lang natin na nabuhay siya magmuli at sabihin na lang natin na gano'n na nangyari. At i-pronounce na lang natin. Hindi po. Ang kamatayan ay totoo. Alam niyo po ito, kagaya ko sa mga pinanalangin kanina, ay maaaring ating pagnasaksihan sa ating kalagitnaan. Kung gaano katotoo ang kamatayan ng isang tao, ay ganun din naging katotoo ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ganun po ang implikasyon ng ibig sabihin nito. Hindi po katang isip lang o isang pangyayari na gawa ng mga apostol, pinapakita po rito na kung paano pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ni Adan at kung gaano katotoo ang kamatayan nito, ay ganun din katotoo ang buhay na dala ni Kristo. Ano pa? Verse 23. Kung si Kristo ay nabuhay na magmuli. Verse 23. Subalit ang bawat isa ay ayon sa kanyang panahon. Si Kristo ang unang una at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas
kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya ay kailangan maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Now, sa verse 23 muna. Dahil sa pagkabuhay ni Kristo, magmuli sa kanyang muling pagbalik, ang mga na kay Kristo ay bubuhayin magmuli. So, meron ng resurrection. Kagaya ko na sinabi, si Kristo ang unang bunga at ang mga susunod at ang mga sumunod kay Kristo ay makakaranas din ng ganung pagkabuhay na magmuli. Kailan po ito mangyayari? Ito po may eschatological significance. Ito po ay mangyayari sa kanyang muling pagbalik. Yun po ang ating pag-asa. Sa kanyang muling pagbalik, tayo na kay Kristo, kung tayo ay pumanaw, ay makakaranas ng pagkabuhay na magmuli. Ano pong ibig sabihin ng pagkabuhay na magmuling ito? Take home assignment po natin. Basahin niyo po yung verses 35. Makikita niyo po yung 35 hanggang sa may bandang huli. Ay mababasa niyo po kung ano mangyayari sa ating katawan sa pagkabuhay na magmuli. Kanina po ay pinalangin ni Pastor, may mga sakit. Ngunit sa pagdating ni Kristo at sa pagkabuhay natin magmuli, ang katawang ito na nakakaranas ng sakit, ng luha, ng lungkot, ng bighati, ng kapaguran, ay mapapalitan ng katawan na hindi na nakakaranas ng mga gayong bagay. From perishable to imperishable. From corruptible to incorruptible. Ganyan po mangyayari. From weakness to power. From dishonor, katawan natin, dishonor dahil sa kasalanan, will be a body for honor. Yan po ang mangyayari sa mga sumusunod kay Kristo. Dahil si Kristo ay rumanas ng parehong pagkabuhay na magmuli. Ano verse 49, sinasabing, we shall bear the image of the man of heaven. Sa ngayon, ang imahe na ating suot ay imahe ni Adan, man of dust. Ngunit sa pagbalik muli ni Kristo, ang ating pangkatawang lupa ay mapapalitan ng isang imahe kagaya ng imahe ni Kristo. As of the image of the man of heaven. At bakit kailangan? Bakit kailangan yung mga namatay ay buhayin na magmuli? Verse 39, inyo pong mababasa. Ano sabi sa verse 39? Hindi lahat ng laman ay magkatulad, subalit may isang uri para sa mga tao, at ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa verse 50. Mali po yung tingin ko. Verse 50 po. Mga kapatid, sinasabi ko ito. Verse 50, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Sinasabi po nito, yung mga pumanaw na kay Kristo, ay pagkabuhay nila magmuli ay mapapalitan ng kanilang katawan mula sa laman at dugo na hindi pwede magmana ng kaharian ng Diyos. Ito po yung mapapalitan ng isang katawan, kagaya ng katawan ni Kristo, na siya nang pwede nang magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya ganun po kahalaga yung resurrection, kasi kung wala pang resurrection, kagaya ni Kristo, ay hindi po tayo pwede magmana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kaya kailangan buhay na magmuli ang mga na kay Kristong pumanaw. Kung hindi na buhay magmuli si Kristo, ay kahit isa man sa atin dito na kung mamamatay tayo at pagbalik ni Kristo, hindi pala natin pwedeng manahin ang kaharian ng Diyos. Kailangan buhayin muna tayo at palitan ng glorified body as that of Christ. At lahat ng yan ay nakabase sa resurrection ni Kristo. And then, verses 24 to 27, kagaya natin binasa, lalo na sa verse 26, ang muling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan.
Hindi pwedeng maghari si Kristo kung meron pa siyang kaaway. At ang huling kaaway na lulubigin ng Kristo ay ang kamatayan. No, paano mo lulubigin ang kamatayan? Mamamatay ka rin? Hindi ba talo ka rin kapag ikaw'y namatay? Paano mo malalaman ikaw'y tagumpay sa kamatayan? Kung sa isang namatay, masasabi niya siya'y nagtagumpay sa kamatayan pag siya ay nabuhay na magmuli. Kasi kung ikaw ay nanatiling patay, ay tagumpay ang kamatayan. Pagkat ikaw'y patay pa rin. Ganun po kahalaga ang resurrection ni Christ. Ang huling kaaway na kanyang lilipulin ay ang kamatayan. Kailan po mangyayari ang final battle na ito? Ang final battle between life and death sa muling pagbalik ni Kristo. Kung kailan bubuhayin lahat ng mga namatay kay Kristo. Kung walang pagkabuhay na magmuli si Kristo, walang tagumpay sa kamatayan. At hindi po totoo yung sinasabi rito, kung hindi na po yung magmuli si Kristo, walang tagumpay sa kamatayan. Sabi sa verses 24, pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya'y kailangan maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. So kung ang last enemy step, resurrection, is the victory. Yan po ang victory ni Kristo. So kung walang pagkabuhay na magmuli, hindi malulubos ang kaharian na sinasabi dito, ang kaharian ni Jesus. Sapagkat hindi lahat ng kaaway ay may lalagay sa ilalim ng kanyang paa. Kasi hindi siya nagtagumpay sa kamatayan. So hindi po mangyayari yun. Kaya kailangan na si Kristo ay mabuhay na muli. Ito po ang mga katotohanan sinabi ni Pablo. Kung si Kristo hindi nabuhay na magmuli, ito yan. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Ngunit, si Kristo ay nabuhay na magmuli. Ano ibig sabihin nito sa atin ngayon? Mga nakakabasa. Sa atin, bilang aplikasyon, sa pagkabasa natin ito, una, sa ating mga nananampalataya na, ang ating pananampalataya ay hindi base sa mga kwento o katang-isip lamang. Ang ating pananampalataya ay reasonable, ibig sabihin may ipapaliwanag, at ito ay base sa katotohanan ng kasaysayan na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo at ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng ilang mga edukadong tao ng ating pananampalataya, delusion lang, katang-isip lang yan, hindi po. Kung gusto nilang pasubalian ang ating pananampalataya, bumalik sila 2,000 years at tingnan nila, hindi talaga nangyari ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Kaya po, may papaliwanag natin ang ating pananampalataya, hindi po ito parang katang-isip lang ng tao, ngunit ito po ay may pinagbabasihan na pangyayari. Ang pangyayari na nangyari sa krus ng Kalbaryo at ang pangyayari na pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ang ating pong sinasamba ay isang buhay na Diyos. Ito po ay nakita ng mga apostol, kanilang naisulat at ating pinanampalatayaan na pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Hindi tayo sumasambalataya kagaya ng mga Rizalista. Sila ay sumasambalataya kay Rizal. Hanggang sa ngayon ay patay. Nanatiling patay. Tayo ay sumasambalataya sa isang Kristo na nagtagumpay sa kamatayan sa pagkabuhay ng magmuli. Ito ang distinctive natin bilang mga Kristyano sa ibang mga relihiyon. Sa relihiyon ng mga Muslim, ng kanilang propeta, dakilang propetang si Muhammad ay nanatiling patay. Ang mga pilosopo, kanilang pananampalataya sa human knowledge, kanilang sinasampalataya ng mga sinasabi ni Socrates, ni Aristotle at iba pang magagaling sa filosofiya, ngunit sila ay nanatiling
Patay. At ang mga nananampalataya sa relihiyon ni Buddha, sila ay nanatili patay. Ngunit ang ating Panginoon na pinanampalatayanan ay nabuhay na magmuli. Yun po ay isang pananampalatayang reasonable na ipapaliwanag at base sa katotohanan ng isang pangyayari 2,000 years ago. So hindi po ang ating pananampalataya ay katangang ng tao, hindi lang gawa ng tao. Ang ating pong pananampalataya ay historical. Pangalawa, sa pagkabuhay na magmuli ni Kristo, tayo ay makakahanap ng kaligayahan, ng comfort, peace, strength, perseverance, endurance, at pag-asa sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Ang realidad ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo na nagbibigay sa atin ito. Basahin natin ang experience ng mga apostol ni Kristo nung nakita nila si Kristo after niya mabuhay na magmuli. Luke 24. Anong kanilang naranasan? Nung makita nila ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo, nung nakasama nila kumain si Kristo, nung nakasama nila si Kristo sa kanilang kalagitnaan. Luke chapter 24, verses 50 to 53. Matapos na magpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, sa verse 50, kanyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Betanya at nang maitaas niya ang kanyang mga kamay, sila ay kanyang binasbasan. At habang binasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at ninala siya kay sa langit. Take note, verse 52. Ano yung naramdaman ng mga disipulo? Siya ay sinamba nila, worship, adoration. At bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. Rejoicing po. Kagaya po ng inawit natin. Rejoice, rejoice. For the Lord is risen. We can find joy. We can find comfort. We can find peace. At yung lakas na meron si Pablo, lakas na parang si Superman. Bakit niya? Kaya niyang suungin yung mga panganin. Kagaya ng naranasan ni Pablo, ano nagbibigay sa kanya? Ng lakas. Yun na yung katotohanan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Para kang isang sundalo. Pag sinabi sa iyo, di ba, na yung kapitan nyo, patay na. Nangyari na namin. Tinubutan na namin ang ulo. Ano mararanasan ng mga sundalo? O ikaw isang pribado, tapos ang inyong kapitan ay tinubutan ang ulo ng kaaway. Anong tawag doon? Demoralized, di ba? Ngunit, kung alam nyo, na inyong kapitan pala ay hindi patay, kundi buhay, ay lalong tumatapang ang mga sundalo. Ganun po, ang isang ilustrasyon na pwede natin makita dito. Pag alam natin at tayo na nananampalataya na si Kristo ay buhay, tayo ay mayroong lakas, mayroong perseverance, endurance na harapin ang trial ng ating mga buhay. Ang mga pagsubok na ating naranasan. Maaaring tayo may sakit. Ano ating pag-asa? Kung ako may mamatay sa sakit na ito, ay ako'y muling bubuhay ni Kristo sa uling mga araw. Kung may kamag-anak ka o ang mahal sa buhay na namatay, yung nananampalataya kay Kristo, maaaring may pagkalungkot sa iyo, ngunit hindi na mangingibabaw. Mangingibabaw sa iyo. Sa uling mga araw, ay kasama siyang bubuhay ni Kristo. Now, do we possess? Nasa atin ba ang pag-asang ito? Na ipatakikita pa sa buhay natin o tayo ba ay mas malungkot pa sa ating kapitbahay? Pag may konting problema, tayo ba ay mas aburido sa ating kapitbahay? Sana makita ang ganitong pag-asa, ang ganitong peace, kalakasan sa ating mga buhay, Kristiyano. Ating dinabasa kanina, bad company corrupts good morals. Yun yung sabi doon. Kasi, ang context ng pagkakasabing to, bad company corrupts good morals, kasi nung panahon nga ng mga taga-Korintong ito, ay nakakapasok na ang mga maling katuruan sa kanilang iglesia. Kaya pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto, bad company corrupts good morals. Ang inyong buhay, dito nyo, nakapektuhan na. Ang ilan sa inyo, wala nang pag-asa, nararanasan.
Ibig sabihin tayo rin ay maging maingat sa ating mga kalubilo sa buhay. Bad company corrupts good morals. Bad philosophy corrupts good theology. Pwede po sa bilang isang iglesia. Sana bantayan natin na huwag mapasok ng mga worldly philosophies or worldviews ng ating pangangaral, ng ating pag-aaral, lalo na sa mga estudyante na sa universidad, alam na alam po yan. Hindi po ako isa sa mga nagtuturo ng mga worldly philosophies. Huwag po kayo mag-alala. Ganun din, mag-ingat din tayo sa mga kulto na maaaring bumibisita sa ating bahay. Baka maka-influensya mga ito sa ating mga anak pag kanilang narinig ang turo. And it is a shameful sin. It is a shameful sin. Kahiya-hiya para sa ating mga Kristiyano na mag-doubt sa katotohanan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Sana huwag makurap yung aral na yun sa atin. And then, finally, sa ating mga mananampalataya, gaya ng sinabi ni Pablo sa verse 58 ng chapter 15, ito ang kanyang conclusion or final exhortation sa chapter na ito. Matapos siyang may pakita ang katotohanan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo, ano kanyang nasabi? Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Wala na akong maisipan na mas magandang application sa atin kung hindi ang mga sinabi ni Pablo. Tayo ay inuutusan na maging matatag sa ating pananampalataya sapagkat si Kristo na ating pinanampalatayaan ay nabuhay, na magmuli. Hindi lang yun. Tayo ay inuutusan na maging mabunga. Hindi po ito parang passive lamang na tayo nauupo lang dyan, pamparami, pampainit ng silid na ito. Kung hindi, dapat tayo ay maging mabunga sa ating buhay. Kristiyano, kung ikaw nga ay tunay na nanampalataya na si Kristo na buhay magmuli, ay dapat mabunga ka sa iyong pananampalataya. Makita dapat ito sa ating buhay. At ano ang comfort nito sa atin? Yamang nalalaman natin na hindi walang kabuluhan ang lahat ng mga ito. Dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli. Na nakikita ba sa ating buhay bilang mga Kristiyano ang pag-asang ito? Nakikita ba sa ating pang-araw-araw na buhay yung pagiging mayabong sa pananampalataya, yung tagumpay na nakamit ni Kristo ay nakikita ba sa ating mga buhay araw-araw? O konting tukso lamang ay tayo'y natitinag na? O konting problema lamang tayo'y sumusuko na? O konting problema lang tayo'y nagkokompromiso na? Sana hindi. Sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay isang dakilang tagumpay. Sa mga hindi pa mananampalataya, mga kaibigan, mga bisita, mga anak, mga kapatid, mga magulang, kung kayo man ay mamatay nang wala kayong pananampalataya kay Kristo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na magmuli, ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay hindi pag-asa para sa iyo. Kung ikaw ay mamamatay nang walang pananampalataya. Kundi ano ito, mga kaibigan? Ito ay isang palatandahan ng ating Panginoon na siyang nabuhay na magmuli ay babalik hindi bilang isang tagapagligtas na ipapako muli sa krus, mamatay at mabubuhay magmuli, kundi siya ay babalik bilang isang husgado. At ikaw ay huhusgahan. Kung ikaw ay walang pananampalataya, matapuan ka sa iyong kamatayan na walang pananampalataya kay Kristo, bubuhayin ka rin magmuli. Huwag ka mag-alala, bubuhayin ka rin magmuli. Ngunit hindi para manahin ng kaharian ni Kristo, kundi bubuhayin ka magmuli. Ikaw ay huhusgahan. Bibigyan ka ng katawang hindi namamatay. Bakit kaya? Para sa walang hanggang kaparusahan. Kung ikaw ay makakapili, anong iyong pipiliin?
Lahat naman tayo gusto natin ng maginhawang buhay. Ngunit, ang realidad niyan, kung ikaw ay walang pananampalataya kay Kristo, na siya lang ang namatay para sa ating mga kasalanan, at siya lamang ang nabuhay bilang senyales ng tagumpay sa kasalanan. Kung walang pananampalataya sa iyong pusong ito, at kung ikaw ay datna ng kamatayan, kapahamakan ang iyong sasapitin. Nawa, aming mga kaibigan, maling bata ka pa, di ba? Sabi mo, bata pa ako, malayo pa ang kamatayan. Paglalaro na lang po ng basketball, natin narinig kanina. Sino pong mag-expect na sa basketball court pa nangyari? Bata, 15 taon. Maring may mga 15 taon dito na wala pa sa inyong isipan ang mga bagay nito. Sana, hindi lumipas ang mga panahon ng iyong kabataan na hindi mo maisukol yung buhay sa ating Panginoon. Hindi second life ang iyong tatanggapin. Second death. At anong second death na ito? Sa impyerno. Wala nang kaligtasan. Wala nang makapagliligtas sa iyo pag ikaw ay naibulid na sa impyerno. Maliban lamang sa kamatayan, libing at pagkabuhay muli ni Kristo. Hindi po sa iglesyang ito, hindi po sa iyong mga magulang, kung hindi si Kristo. Sapagkat kami rin po, ang aming pinapangaral ay si Kristo lang. At ang inyong pinanampalatayanan, hopefully, ay si Kristo lang. Hindi po yung kung sino nasa harap. Kung hindi, si Kristo lamang. Nawa, huwag po natin kalimutan ang mga aral na ito. Kung si Kristo hindi nabuhay na magmuli, tayo na pinakakawawa. Ngunit, dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli, anong tawag sa atin ang ating Panginoon? Blessed. Tayo na ang mga mapapalad. Hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil siya ang napako sa krus at siya ang nabuhay magmuli. Kaya tayo ngayon ay pwede na magmana ng karya ng Diyos. Tayo pong manalangin.